Ontiveros nga, di ba sinasabi niya, Opo. hindi naman sinasabi ni Reginald Tongol na he speaks for the entire Senate. Walang makapagsasalita. Oh. Not even the Senate President can speak for the entire Senate. At in fairness kay Tongol, wala naman siyang sinasabing ganon. Opo. Eto lang ang sinabi ni Tongol, hindi ko nga Saka malaman. observation lang niya yun. Oo, at saka tama yun eh. Sabi niya, kasi gusto ni Risa, magsumpa na yung mga bago sa Senate President. Eh teka muna, hindi pa nga nagko-convene. Yeah. Yung 19th Congress, functus officio, tapos na. Tapos na. Wala na yon, 20th na. Nasaan ang Senado? The Senate can only act collegially. Oh, may Senate President ngayon, pero hindi pa nagko-convene. What is the first order of business pag nag-iba na ang Senado? Although continuing body ang Senado, the composition changes. Anong unang-unang gagawin? Pipili ng Senate President ang 20th, ang Senate ng 20th Congress. Kasi ang Congress is both the Senate and the House. Opo. Oo. Pipili muna ng presiding officer. Kailan pipili? Pag nagre-convene sila. Kailan magre-reconvene? July 28. O, July 28 na pala eh. Magko-convene, magbobotohan, will the present SP, Senate President be retained or mapapalitan kasi gusto yata ni Tito Soto, di ba? Makuha yung dating trono Dating trono niya. bilang SP. O pag nakuha niya, okay. Pag hindi niya nakuha, may trono pa naman siya roon sa opisina niya. May Dapat- CR doon eh. O, yan ang trono niya. Dapat Oo. iba naman, para at least matry natin. Oo. Anyway, only pag na-determine na yon, saka susumpa yung mga bago. Ayun. Actually, para sa akin, if only for the sake of, just to be sure, Opo. dapat manumpa din yung mga dati. Para sabay-sabay na. Manumpa kayo kung... Kasi Formality. 28 Congress na to eh. Iba na diba? to eh, iba Iba na. na to eh. Oo, Oh. Para lang, wala namang mawawala kung manunumpa sila, di ba? Correct, correct. Oh, kaya lang yung iba doon, baka kanta ng pasumpa ka pa. Ka. Nako ay mahal Grabe ka. mo. May ganun kanta, di ba? Anyway, Tama naman yun. yun ang dapat gawin. And wala naman sinasabi si Tongol. Ngayon, nagtatataray si Risa. Hindi ka naman, you cannot speak for the Senate, blah, 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 blah. Wala naman sinasabi po. Kanya lang, hindi pa nagko-convene. Di mag-convene ka mag-isa kung gusto mo. Magbotohan ka mag-isa mo, iboto mo sarili mo. Mukhang Kenkoy, mag-isa ka nag-convene. Hintayin mo kasi Pwede collegial body kayo. Hindi pwedeng primadona, Risa. Hindi pwedeng kung anong gusto mo, gusto mo. Ngayon mag-umpisa. Paano yung mga kasama mo? Also, you do not speak for the Senate. Hindi ka rin pwedeng masunod kung anong gustong gawin ng Senado. Ayun. Eto namang si De Lima, mapunta tayo kay De Lima. Yun nga sinasabi ko, hindi maintindihan eh. Sinasabi ni De Lima, ultra vires daw. Hindi daw, wala daw sa konstitusyon, labag daw sa konstitusyon yung pinagagawa ng Senado. Oh? Ganito kung talagang ikaw ay may prinsipyo kang tao ka. Di ba sinasabi mo, labag sa konstitusyon, pumunta kang Supreme Court. Di ba? Testingin mo yung iyang theory. Kaya lang, natatakot siyang pumunta sa Supreme Court. Bakit? Hindi ba noong 2011 ba yun? Opo. Oo. 2011. Di ba may What happened? TRO ang Korte Suprema na pwedeng umalis si Ginang Arroyo para magpagamot sa Singapore. Hindi niya inonor, pinigil pa rin niya. Kaya may contempt siya eh. O, di ba umamin siya na siya ay nakiapid sa asawa ng may asawa? Na yan ay labag sa unang Korinto 6, ang talata ay 9. Anyway, labag din yan sa Code of Professional Responsibility. Responsibility. Umamin siya. O, hindi ko alam kung meron na confidential ito, pero baka meron siyang action, administrative sanction or administrative case tungkol doon. Di natin alam. Opo. Oo. Kaya natatakot siyang humarap doon kasi matindi ang record niya sa pagdating sa pagsunod sa Korte Suprema. Di ba? Yung whole departure order, labag din sa konstitusyon.
Bakit niya ginawa? Kami, nagdemanda kami sa Supreme Court. Sinabi namin, yung HDO na inisyu niya bilang Secretary of Justice, unconstitutional. Nanalo kami. Ganun ang gawin mo. Tingin mo unconstitutional, pumunta ka sa Supreme Court, you should have the courage of your convictions. Ngayon, kung hindi mo kaya, shut up ka na lang, Laila. Anong panginangawa mo? Ayaw mo naman testingin eh. Hindi sa media. Para kang lalaki hamon ng hamon nung ayaw namang pumasa. Para kang si Nery Colmenares eh. Pare-pareho nga talaga kayo. Grabe. Oo. Talaga naman ewan ko ba? Pero attorney, di ba bagong Pilipinas ngayon? Ano daw, may nagtanong lang ha? Bagoong Ano Pilipinas. daw po ang Mabaho bago eh. sa Pilipinas ngayon? Alin? Sa iyong palagay. May bago bang nakita ka? Marami, ang daming. Everything. Marami. Oh. Ang daming mga congressmen, bago yung mga sasakyan nila. Bago lang. Bago yung mga bahay nila. Bago yung mga nobya nila. Bagong Pilipinas talaga. Bago yung mga damit nila. Di ba si Auntie Claire, every time nag-impress ko, bago ng bago. Ano tawag doon? Patadyong ba yun? Yung may ganun, Maria Clara, ano tawag doon? Maria Clara, siguro kasi Claire siya eh. Di ba Claire? Di ba, nung tinatanong siya, 4,000 na daw na barangay ang drug-free. Tinanong sa kanya, ano-ano mga barangay doon? Malay ko ba? Ala? Hindi, nandiyan na sa YouTube, hanapin mo. Sabi niya, may napagawa ng mga rehabilitation centers para sa mga drugs, sa mga drug addicts. Tinanong siya, ano-ano yung mga address? Hindi ko alam. Sinabi niya yun talaga? Hindi, hanapin mo. Grabe. Swear. I-fact check mo ko. Sige. Kasi naman kayo, mga reporter, yung mga kapatid ko sa media, kayo naman ang sasama ng ugali nyo. Bakit? Sinabi na nga sa inyo kung ilan, gusto nyo pang malaman kung saan. Pambira kayo, ano ba naman klaseng mga tao kayo? Dapat naganap kayo. Masyado kayong matanong eh. So, huwag na kayo magtatatanong, lalo na pagka si Auntie Claire. Oo na lang ng oo, tango na lang kayo ng tango. Di ba? 4,000. Wow, 4,000. Gano'n na lang kayo. Alam mo ba, sir, nangyari kay Net25? Eden Santos. Oo. Nagalit sa kanya. Bakit? Yung Malacanang press corps. Ewan ko. Bakit magagalit sa kanyang Malacanang press corps? Hindi ba papel ng press na magtanong? Kaso nga yung tanong niya parang hindi nagustuhan. Bakit hindi mo magugustuhan? Anong hindi maganda sa tanong? Sinasabi mo, meron. Pina-fact check kita. Di ba? Ayun. Parang yun, sabi na, 36,000 na mapinatay, EJK. Amin na pangalan. Ganon yun eh. Hindi pwedeng, basta nasabihin ko na lang, di ba? Sabihin ko, ako Mr. Sex Appeal ako. 4 na po ang naging girlfriend ko. Anong pangalan? Hindi pwedeng gano'n. Wala, hindi ko alam. Pwede pa yun. Pwede yun mga kasama. Pag ikaw ay nag-claim ng something, ikaw ay public official, binibigay mo sa press, be ready for questions. Hindi dapat magalit sa kanya. Baka si Claire lang nagalit sa kanya, hindi maaaring magalit yung mga kapatid natin sa hanap buhay sa isang reporter na ginagawa lamang ang kanyang trabaho. Anong gusto nyo? Walang tanong? Ayun lang. Wag na lang kayo mag-press briefing, i-email nyo na lang. Yung mga gusto nyong mangyari, yung mga gusto nyo sabihin, di ba? Walang kakwenta-kwenta. Ay, nako. Anyway, di ba? Nagsalita na sila sa pamamagitan ng kanilang spokesman noon na bakit ganito ang trend ng paggamit ng pera. Puro AKA, puro AX, puro ayuda, walang infrastructure. Kasi ang unang-unang tinatamaan ng lack of infrastructure katapos ng yung general public, mga negosyo. Correct. Kasi kung ikaw may negosyo, syempre gagawa ka ng kalakal. Hindi naman para sa iyo ang gumawa ng kalye, gumawa ng tulay. Yes. Gumawa ng airport, paano i-move yung kalakal mo? Di ba? Pag walang kalye papuntang mga provinces, paano mo i-electrify? Paano yung negosyo mo na yung kuryente, yung power, katulad ng Aboitiz, di ba? Yes, opo. Pag walang pier, paano ka magkakaroon ng arastre, katulad din na Razon, di ba? Pag walang kuryente roon sa isang lugar, walang kalye, liblib, paano ka magkakaroon ng bangko? Di patay na yung mga bangko ng mga Zubel de Ayala, yung SM, yung BDO, yung mga Yuchenko, di ba? Kamote na. Yung BPI. Eto, hindi na natakatiis talaga. Nagtitimpi na palagay ko matagal na ito. Siyempre, ang mga negosyante,
natural yan, Ma'am Jubes. Opo. Ayaw nilang nagagalit sa kanila ang pamahalaan. Siyempre, baka ipitin sila. Laging Diba? ganun, ano? Oo, laging ganun. Pero, eto, This time. nagsalita na ang PCCI, yung Philippine Chamber of Commerce and Industry, na wala daw transparency at walang consultation sa business sector yung national budget. Actually, siyempre, ang nagseset ng direksyon kung saan ang orientation ng isang administrasyon, yung executive, Opo. nagpo-propose siya ng budget, di ba? Opo. Yung National Expenditure Program, galing yan sa Pangulo. Kasi siya yung executive eh. Correct. Sasabihin niya, pinag-aralan po namin ng Department of Finance, ng NEDA, yan, ng ibang mga grupo tungkol sa development, sa economics ng ating bansa. Etong mga kailangan tulay, kailangan flood control, etc. Ito ang proposal namin. Yun. Yan, iisa-isahin yan, hihimayin yan ng lehislatura. Bakit? Dahil ang lehislatura, according to the Constitution, holds the purse strings. Sila ang bantay, ang nagbabantay sa kaba ng bayan. Titignan na, ito masyadong mahal, bawasan. Ito, mas kailangan ito, halimbawa, edukasyon, dagdagan. National defense, binubuli tayo ng China, kailangan dagdagan. Ito hindi eh. Tinanggal nila yung mga sa military, yung modernization, Binawasan etc. lahat po. Nilagay nila akap. Insertion pa, oh. Kita mo, nagalit itong PCCI. Hindi po ako nag-compute nito, ha, itong mga negosyante. Sabi nila, ang total na congressional insertion pala, yung nilalabanan namin Yes. ni Speaker Alvarez, di ba? A few months back, nagdemanda Opo. kami. Kanya lang, sabi ng Ombudsman, teka muna, hintayin natin yung Supreme Court. Ayun. Grabe, 797 billion ang isiningit. Ala, Di ba kaya nga sabi ko si Speaker Romualdez pala, mahilig sa singit. Ang daming isiningit eh. Hindi, magsingit. Mahilig sa singit sa budget. Oh, eto ha, sa 797 billion na ito. Alam mo kung magkano ang sa DPWH, kaya ang DPWH ay naging pinakamalaki ang budget, hindi ang education as mandated by the Constitution. Hulaan mo, sa 797, billion din. sa 800, bali 800, round figure. Oh. Alam mo kung magkano nilagay out of 800 billion insertion? 410 billion. Higit nun, sa ah. kalahati ng total insertions. Grabe. Kaya ang sabi ng Pangulo ng PCCI, sabi niya, and I quote ha, alam mo, masakit man sabihin, but the budget is becoming the source of corruption. Hindi na tayo nagsasabi niyan. Hindi Sila na na. opinion yan ni Attorney Ferdy Topacio na isang payak na abogado lamang. Ito yung mga negosyante na the biggest business organization in the Philippines. Opo. Sinasabi nila. Ayan, no, sabi pa ni PCCI President Yunina Manjo, ang dami nilang pinasok na even kami nakikita namin. Hindi na tinatago. Lantara na, Freycinet Republic, di ba? Pakapala na ng muka. Hindi na nakatiis. Dati yan, tahimik talaga ang business kasi baka balikan sila eh. Madaling balikan kung ikaw ay pangulo at galing ka sa negosyante. Kung talagang gusto mong mag-toe the line, ha? Katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte, ito, hindi nagbabayad, lusyutan. Bayaran mo yung utang mo, kundi wala nang lalanding na eroplano mo sa NAIA. Di bayad agad. Ikaw, bayaran mo to, kundi bukas, sarado ka. Sarado. Pero ginamit sa maayos. Oo. Pwede mong ipitin itong mga negosyo, pero ito hindi na nakatiis. Grabe. Hindi kayo na-overlook lang. 797 million. Kung siguro mga 10 million, 20 million. Pwede. Actually, sinasabi ko nga, dati naman nag-i-insertion. Parang tradisyon yan. Pero, hindi naman ganito kagrabe. Kanya-kanyang diskarte yan eh. Hinahayaan na nga. Although, masama pa rin yun. Pero hinahayaan na as a way of life. Pagdating ng budget,
pagdating na galing sa Senate, may mga kanya-kanyang congressman, pakurot naman dito, pakurot naman doon, project, papogi lang sa aking mga constituents. Sinakayaan na nga. Pandagdag. Pero ito, grabe. Grabe, 797 billion. Grabe. Paano na yan? Ewan ko. Pati yung AFP modernization, kita mo ha, yung AFP modernization natin, anong nangyayari? Ang China nakakagawa every year. Yung isang ano lang, kasi syempre, confidential yan eh. Military secret yan eh. Opo. Lahat ng bansa, hindi mo sinasabi kung anong eksaktong dami ng iyong military assets. Para hindi alam nung kabila, di ba? Sabi ni Sun Tzu, yung Art of War, all war is based on deception. Lahat ng gera, lokohan yan. Hindi mo sasabihin kung nasaan yung mga tao mo, kung anong meron kang armas. Tama. Pero yung isa lamang na pagawaan ng barko sa China, alam mo ba, ang shipbuilding capability ng China laban sa Amerika ay mas mataas ng 200 times. Alam mo, eto lamang isa lang.